Basahin ko po muna yung output ng activity natin last Sunday when we launched the Save the Philippines Coalition. Ito po yung parang background ng organization natin. The Save the Philippines Coalition is a voluntary movement of Filipinos desiring urgent change in the direction of the country and its leadership to effect this new path. It is an alliance of individuals directly and actively working to save the country from the morass of moral, political, economic crisis. Sa mga nandito, maraming salamat sa inyo na talakay ni kasama rito yung dahilan kung bakit nagbuo itong Save the Philippines Coalition. Kami naman, bilang nasa labor sector, ay isa lang sa mga kasama sa nagbuo. Ngayon, tamang-tama naman napapanahon sa November 30 ay kaarawan ni Andres Bonifacio na yan ang tinuturing na bayani ng mga manggagawa. Kaya po kami nagkaisa na maglungsad ng isang pagkilos. Involved in this movement. Thus, it promotes unity in purpose, participation, democratic discussion, building consensus, collective leadership, resource sharing, and flexibility in action. Ang iba siguro sa inyo, you might ask, what is the basis of unity? Alam natin, ang daming mga grupo ngayon that calls for the same advocacy. The Assembly listened and discussed the national situation and unanimously concluded that the country is in grave crisis morally, politically, economically, due to massive bad governance, abuse of power, corruption, and repression by the current administration. There is an urgent need to chart a new path to save the Philippines. PBBM needs to go as culprit of this morass. Uphold in effect the constitutional succession with the Vice President as the sole and only replacement. Assist the new leadership to institute urgent reforms to address the problems caused by the BBM's mismanagement and pursue a program of government to benefit the people and bring back the pride to the Filipino nation. About the organization. The Save the Philippines Coalition was initiated in response to the appeal of former President Rodrigo Roa Duterte to save the Republic. On November 23, 2025, it convened a General Assembly attended by not less than 515 individuals from all over the country and from all sectors united by its basis of unity. 31 individuals were nominated to its national leading body to deliberate, decide, and implement the trusts, plans, agreements, and decisions adopted by the General Assembly. Chosen were Attorney Vic Rodriguez and former Cabinet Secretary June Evasco as co-chairman. It has a secretariat and operations group led by the Secretary General to assist the national leading body and executive committee in implementing its plans, programs, and activities. The plans, programs, and activities are as follows. Number 1, hold a people's verdict, Marcos resign now. Withdraw the mandate rally on November 30 to intensify the continuing withdrawal of mandate and support by the sovereign people on the abusive and corrupt president. Number 2, broaden the ranks of Save the Philippines Coalition in all regions and in all sectors here and abroad among overseas Filipino workers. Number 3, continue the information, dissemination, education, and the Filipino people of the true state of the nation and the need to act to save the Philippines. Number 4,
to utilize all available means to communicate the messages of Save the Philippines and to thwart the lies, the deception by the administration and other groups proposing extra-constitutional succession plots. And lastly, to continue to mount various protest actions to redress the people's grievances against corruption, abuse of power, and repression of the people's legitimate rights to peaceably assemble, and of freedom of speech. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang tinatawag natin ngayong hakbang ng maisog. Bakit po na po ang hakbang ng maisog? Totoo lang, ang ating dating Pangulo pwede na mag-retire. Sabi nga niya, gusto niya nang mag-retiro na lang, huwag na makialam kung ano yung issue ng bansa. Kaya lang, nung pong panahon na yun, kung natatandaan ninyo, noong January na yun, bago dumating yung araw na yun, kung natatandaan ninyo, ang Kongreso nagpalabas ng tinatawag na People's Initiative. Magpapapirma sa inyo kapalit ng ayuda. Pero sa likod ng papipirmahan sa inyo na yon ay ang katotohanan na gustong palitan ang ating konstitusyon. Ano yung mga gusto nilang palitan? Pahabain ang termino ng mga nakaupo ngayon para mas mahabang panahon silang makapagnakaw sa kaban ng bayan. Naniniwala po ba tayo na walang ninakaw yung mga nakaupo ngayon? Taas nga kamay. Taas ang kamay ng mga nagsasabing walang ninakaw ngayon. Na-check. Sino na ba dito yung mga gumamit na ng PhilHealth? Sino dito may mga PhilHealth? Taas ang kamay. Napakinabangan nyo na ba yung PhilHealth nyo? O wala? Lalo sa mga senior citizen. Diba? Isipin po natin, yun na lang benepisyo na yon na para sana sa atin, para sa kalusugan natin, ninakaw pa yung ilang bilyon yung pinapasoli ngayon ng Kongreso, ay ng Supreme Court, 16 million. From 78 million na ninakaw. Saan napunta? Sa blood control. Sa ngayon po, sa aminin natin sa hindi, kaya nagpapatuloy ang hakbang ng maisog sa mga pag-arali, sa panawagan sa ating gobyerno dahil marami ng pagkakamali na nakikita. Ayan sis, kumusta? Narinig kita kanina nandun kay kababayan. So yun, ang unang dahilan bakit may hakbang na maisog, yun nga, gustong palitan yung konstitusyon na binubulag tayo sa People's Initiative na magpapapirma. Napigilan yon. Nung napigilan yon, ang ginawa naman, pinigil ang ibang rally ng hakbang na maisog. Bakit? Dahil ang ipinipilit nila, huwag malaman ng taong bayan kung ano yung ginagawa nila. Huwag mabuking, huwag mabulgar yung mga pagnanakaw na ginagawa ng kasalukuyang gobyerno natin ngayon. Ano-ano ba yung mga narinig natin na mga ninakaw at mga ninustay? Unang-una na, yung kontrobersyal na 500 billion flood control. Lalo dito sa NCR. Taon-taon na lang, dinadanas natin pagbaha. Taon-taon na lang ang mga gamit natin na uuwi sa wala dahil walang pakialam ang gobyerno sa ano yung dinadanas natin. Samantalang sila, bilyon-bilyon ang naibulsa. Buti na lang si Saldico lumantad at inilabas lahat ng kontrobersya na nalalaman niya. Sa ngayon, wala nang halos pondo para sa taong ito. Ang nakakakaba sa susunod na taon, panibagong budget na naman. Trilyon na naman yung budget. Ngunit lulustay na naman sigurado. Dahil hanggang sa ngayon, ni isa na dapat managot o yung mastermind sa pagnanakaw sa gobyerno, wala pa. Sino lang ang gusto ipakulong? Sila Vizcaya, yung mga maliliit na congressman. Ang inuna ng Kongreso na bigyan ng suspension, yung nagbubulgar ng mga anomalya, si Kiko.